isang mundong inuugoy ng inggit, intriga at labis na ambisyon, may isang babaeng tahimik lang kung magtrabaho. Ngunit sa katahimikang iyon, palihim siyang pinagmamasdan, hinuhusgahan at itinulak sa bingit ng pagkasira. Ito ang kwento ni Sofia, ang babaeng muntik nang lamunin ng sistemang marumit bulag. Minsan, ang katotohanan ay hindi laging nadidinig sa lakas ng sigaw, kundi sa tibay ng loob at tiyagang maghintay ng tamang panahon. Halina't pakinggan na ang kwentong magbibigay aral at inspirasyon sa ating buhay. Isang malakas na pagbagsak ang nadinig ng lahat, kaya napalingon ang mga abalang kasamahan sa trabaho sa gawin na yon. "Pasensya na ho, ako na ho ang bahala, sorry po." Mayat mayang paghingi ng paumanhin ni Sofia habang pinupulot ang iilang papeles na nagsiliparan ng makabanggaan niya ang isa sa mga ka-workmate niya. "Natapakan mo ang bagong sapatos ko. Taputi-puti pa naman ang heels ko, tapos hindi ka nag-iingat?" Iritable ang boses ng kausap nito. Inilagay ni Sofia ang hawak na papeles sa lamesa niya at agarang kumuha ng wipes para punasan ang sapatos ng kasamahan niya. "Okay na po, pasensya na po talaga, mabibigat kasi tong..." Hindi natapos ni Sofia ang sasabihin nang kinontra agad siya ng ka-workmate niya at nagsalita ito agad. "Hindi ako willing pakinggan ng kaawa-awa mong kwento. Diyan ka na nga, sinisira mong araw ko." Pagtataray sa kanya nito, natikom na lang ni Sofia ang kanyang bibig. Tinignan niya ang buong opisina at kita niyang nagtitinginan ang mga ito at may iilang bulungan. Inayos ni Sofia ang buhok at kanyang sarili bago umupo at mag-focus na lang sa kanyang ginagawa dahil wala na siyang sapat na oras kung mag-iisip pa siya tungkol sa kanyang mga katrabaho. Sa ilang taon niyang tinagal sa opisina, hindi pa rin siya nagkakaroon ng permanenteng posisyon sa kumpanyang pinagtatrabahuhan niya. Pero patuloy rin sa iilang taon ang pagpangako sa kanyang ipopromote rin siya sa susunod. Hindi naman siya nawawala ng pag-asa dahil naniniwala siyang darating din ang araw na para sa kanya. Habang abala ang lahat sa kani-kanilang mga trabaho, biglang bumisita ang pinakamataas na taong humahawak sa department nila. "Magandang hapon sa lahat. Alam naman natin may malaking problema ang kumpanya ukol sa mga naglalabasang impormasyon. At saka kasakaliwat ka ng paggamit ng kumpanya natin sa mga hindi magagandang gawain." Nahinto ang nagsasalita at saka nagbukas ng folder. "Kaya humihingi kami ng tulong sa inyo para maresolbahan nito. Dahil kung hindi, maaaring ito na ang katapusan natin." Dagdag pa nito. Walang kumikibo sa mga nasa opisina, kaya nang mapansin ito ng kanilang boss, agad na dinugtungan nito ang sinabi. "May benefit ang makakaresolba nito, kagaya ng pagkakaroon ng long-term promotion o habang buhay na maging permanente sa trabaho. Hindi matatanggal ng walang sapat na rason. Tataasan rin ng 60% ang sahod which leads to 5 figures na hindi bababa sa 50,000 na sahod. At sa sariling opisina na rin." Pagtatapos ng boss nila, nanlaki ang mata ni Sofia dahil sa mga nadinig dahil talagang kailangan na kailangan niya ito, kaya naman ang magtanong ang kanyang boss kung sino ang willing na magtrabaho at pagpupusan ang ganitong bagay ay agad siyang nagtaas ng kamay. Tatlo silang nagtaas ng kamay. Siya, si Victor at si Alisa. "Sigurado bang sila lang?" Paninigurado ng boss nila dahil wala nang tumugon o nagtaas ng kamay. Pinasunod nito ang tatlo para mapag-usapan. Nang makarating sila sa opisina, inilatag na agad ng boss nilang si Rio ang lahat ng kakailanganin. Ipinaliwanag rin ito ang iba't ibang kaso na nai-involve ang kumpanya at ang mga problemang nagaganap. "Madali na yan sa akin, boss. Sa tagal ko ba namang nandito, sigurado akong mauunahan ko na tong dalawang to." Mayabang nasabi ni Victor sa boss nilang si Rio. Ngumiti naman si Rio sa kanila. "Umaasa akong mahihinto na ang ganitong problema natin.
Hindi ko na itatanggi, ngunit kung hindi ito mareresolba mawawala ang kumpanya. Sabi ni Rio at saka tumango naman ang tatlo. Matapos magsalita ang boss nila, may kumatok sa pintuan at sinabing kailangang makausap ito ng panandalian. Nag-excuse naman agad si Rio sa kanila, kaya naiwan na lang ang tatlo sa loob ng opisina. Grabe, ang laking tulong ng offer na to sa mga buhay natin. Mahinang reaksyon ni Sofia. Tumango naman si Alisa sa kanyang bilang pagsang-ayon. Ilang segundo, may nadinig silang tumawa kaya doon nagawi ang tingin nila pareho. Hindi ko gustong hadlangan ang mga saya nyo. Pero alam naman natin na pare-pareho kung kanino mapupunta ang lahat ng benefits na gusto nyong makuha. Sa akin lang. Mayabang na pagkakasabi ni Victor. Agad namang sumagot si Alisa sa kanya. Huwag kang ang mayabang ha, hindi mo naman sigurado kung ikaw na. Kaya nga tatlo tayong nandito Di hamak namang mas magaling si Sofia sa'yo, no? Pagtataray sa kanya ni Alisa. Sarkastiko namang tumawa si Victor at sinilip si Sofia sa kanyang upuan. Hindi naman. Confident na sabi ni Victor habang natatawa pa ng kaunti. Hayaan mo na lang huwag mo nang patulan. Bulong ni Sofia kay Alisa. Napairap na lang ang dalaga sa pagkadismayang hindi siya nakagante ng salita kay Victor. Nang makabalik na si Rio pagkatapos mag-usap, inilatag niya na at ipinaliwanag sa tatlo kung kailan magsisimula at kung kailan ito kailangang matapos. Nang malaman na nila, lumabas na ang tatlo at pumunta sa kani-kanilang lamesa. Kinabukasan, agad na nagsimula ang tatlo sa pag-iimbestiga at pag-aayos ng sari-sarili nilang mga files at detalye na nahahanap. Si Alisa, hindi nagpalipas ng oras at talagang mausisang hinahanap ang kanyang mga kailangan. Habang tumatagal, parami na rin ang parami ang mga impormasyong hawak ni Alisa dahil mabusisi niya talagang inisa-isa ang lahat ng detalyeng kailangan niya. Tumagal na ganun lang ang ginagawa ng tatlo. Wala silang ibang iniisip kundi ang problema ng kumpanya na nararapat ng masolusyonan ng mas maaga. Madalas ring nagpapaiwan si Sofia sa opisina dahil mas focus siya sa trabaho at nalalapit na rin ang deadline na binigay sa kanila. Sigurado ka bang mag-isa ka lang rito? Sobrang gabi na Konti na lang madaling araw na. Tanong ni Alisa sa kanya habang nagliligpit ito ng sariling gamit. Kailangan Sagot naman sa kanya ni Sofia nang hindi siya nililingon. Bumuntong hininga si Alisa at saka isinukbit ang bag sa kanyang balikat. O siya, sige na mauuna na ako. Mag-iingat ka rito ha, gabing-gabi na. Anya. Tinapik pa ang desk ni Sofia. Tumango lang ito at saka nagpatuloy na naman sa kanyang pagtatype. Iiling-iling na lang ang nagawa ni Alisa habang naglalakad. Nag-focus lang si Sofia at hindi nagpapaabala. Ilang araw na rin siyang paulit-ulit na naiiwan sa opisina at talagang gagawin niya ang lahat para makuha ang kanyang mga kinakailangang detalye. Isang gabi habang gumagawa siya, napagtanto niyang sapat na ito para mapatunayan kay Rio kung ano ang problema. Ngunit hindi niya lubos akalain na may matutuklasan pa siya na mas malaki at magiging punot dulo ng mga impormasyong nakalap niya. Sa sobrang pagod sa pag-aasikaso ng mga papeles, napahalukip-kip si Sofia at inayos ang kanyang sarili para tumayo. Balak niyang pumunta sa pantry para makapagkape at magising ang diwa niya, ngunit habang naglalakad siya, napansin niyang bukas pa ang ilaw sa file office. Buong akala nga niya ay may nagstay pa rito at balak niya nang hindi pansinin. Pero bago siya makalampas, nakita niya na kaagad kung sino ang narito at gumagamit ng computer. Agad siyang nabalik sa harap ng pintuan at nagtago. Dahan-dahan niyang sinilip kung ano ang ginagawa ni Victor sa loob. Pinanood niya ang binata ng ilang saglit
at nang tigilan nito ang computer, kinalikot naman niya ang cellphone na tila akmang may tatawagan. Inawang ni Sofia ng palihim ang pinto upang madinig ang usapan nito. Kumakabog na rin ang dibdib niya dahil malaking tanong sa kanyang isipan at sarili kung paano nakapasok si Victor doon, gayong wala naman siyang susi at hindi rin sila advisable ng mga employee na pumasok at basta magkalkal o pumunta ron. Hindi, ako nang bahala. Prepared na ako para dyan eh. Alam ko na kung sinong sisisihin. Sabi ni Victor. Nang madinig pa lang ni Sofia ang linyang yon, hinugod niya sa back jeans pocket niya ang cellphone at nagsimulang mag-video. Siyempre makukuha ko to. Ako ang gumawa ng problema sa kumpanya, edi ako rin ang nakakaalam kung paano aayusin. Edi gagawa ulit ako ng panibagong problema pag nakaipon ako. Natatawa pang sabi ni Victor. Hindi makapaniwala si Sofia sa kanyang naririnig habang nire-record ang binata. Ito na nga, ayaw mo namang kumalma. Pipicturan ko at ipapasa ko na sa iyong mga files para naman wala na akong iisipin. Matapos sabihin ito ni Victor, ibinaba niya na ang cellphone at nagsimulang picturan ang iilang papeles na nasa desk. Tumagal ang oras at nandoon lang si Sofia. Ngunit dahil sa sobrang focus niya, hindi niya naaalalang nagre-record siya at nabitiwan nito ang kanyang cellphone. Nakuha naman ang pagkabagsak ng cellphone ang atensyon ni Victor, kaya mabilis rin siyang natigil sa pagkuha ng litrato at napatingin sa pinto. Mabilis na gumalaw si Sofia para tumakbo at magtago. Dahil siguradong kukumprontahin siya ni Victor at baka may mangyari pang masama. Nang masigurado ni Sofia na pumasok muli si Victor sa files office, nagmadali siyang bumalik sa sarili niyang desk at inayos ang kanyang mga gamit para makalabas na at umuwi. Kinabukasan, lahat ay nagkakagulo at tila sobrang ingay. Nagtatakang pumasok sa loob si Sofia at saka nagtanong kung ano ang nangyayari. Ngunit may matatalim na mga mata ang nakatingin kay Sofia. Dito na siya nagsimulang magtanong kung ano ang nangyayari. Bakit? Anong meron? Tanong ni Sofia sa kanya. Agad naman siyang nilapitan ng isa sa mga katrabaho. Kanina ka pa hinihintay nila Boss Rio. Sinisisi ka ni Victor bakit nawalan tayo ng mga files kagabi. Mahinahong sabi nito. Napalunok si Sofia na tila ba nag-rewind muli sa kanyang isipan ang mga naganap kagabi bago siya magmadaling umalis. Agad naglakad si Sofia upang puntahan na sa opisina si Rio at ang dalawa pa niyang kasama sa pag-iimbestiga ng nangyayari sa kumpanya. Pumatok si Sofia sa pintuan ng office ng boss niyang si Rio. Ilang saglit, agad siyang pumasok sa loob at nakita niya si Victor at Alisa na magkatabing nakaupo. Sir? Banggit ni Sofia nang makapasok. Nakagat ni Sir Rio ang kanyang labi at saka sumenyas na maupo siya. Sumunod naman si Sofia at saka nanahimik. Ngunit nakikita niya ngumingi si Victor sa kanya na tila ba may pinahihiwatig. Pilit ni Sofia na hindi pansinin ito at mag-focus na lamang sa ginagawa ng kanilang boss. Naglabas si Rio ng mga folder. Nang buksan niya, tumambad sa mga mata ni Sofia ang mga litrato niyang papasok ng files room at pag-alis rin ito. Malaki pa naman ang tiwala ko sa iyo, Sofia. Hindi ko naman akalain na magagawa mo to. Kaya pala, nagtataka ako, bakit late ka na madalas umuwi? Yun pala ikaw na mismo naglalaglag sa sarili mong kumpanya. Sabi ni Rio na halata talaga sa boses ang pagkadismaya. Sir, hindi po totoo yan. Hindi napigilan ni Sofia na lumakas ang boses niya bilang depensa sa sarili. Ano pa bang hindi totoo dyan? Pagmumukha mo yan, Sofia, oh. Malinaw. Sobrang linaw. May halong pang-aasar ang tono ni Victor sa kanya. Tumingin si Sofia kay Alisa dahil umaasa siyang paniniwalaan siya ng kasamahan, ngunit wala itong sinabi at nanatili ang mga mata at mukhang nakayuko.
Sir, nakahanda po ang mga papeles ko. Mga pruweba na ang kumpanya ay may pagkakamali rin. Pero napaka-minimal nun, sir. Makinig po sana kayo sa akin. Natatarantang sabi ni Sofia. Sinimulan niyang ilapag sa lamesa ang mga papeles, ngunit nagsalita agad si Victor. Malamang malalaman mo yan, dahil ikaw ang may kasalanan dito eh. Kung ako sa'yo, umalis ka na, Sofia. O baka maabutan ka pa ng mga pulis. Pagwa-warning sa kanya ni Victor, ngunit umiling si Sofia. Hindi po sir, pakinggan niyo ho ako. 5 minuto lang ho. Sabi ni Sofia at nakafocus sa mga papel. Narinig niya ang tawag ni Victor kaya doon napadpad ang tingin ng lahat. Ano pa bang i-explain mo? Kahit na ano namang defend mo, alam mo sa sarili mo na ginagawa mo kaming sira dito kakahanap ng problema. Ikaw lang naman pala yun. Sarkastikong sabi nito. Alam mong hindi totoo yan. Sir, tignan niyo lang ho, basahin niyo lang. Tignan niyo po ang picture, nagmamakaawa ho ako sa inyo. Sabi ni Sofia na pilit inilalapit kay Rio ang mga papel na galing sa folder niya. Ngunit huli na ang lahat. Dumating na ang mga pulis at hinawakan na si Sofia upang pusasan. Hindi makawala at makapalag si Sofia dahil alam niyang wala na siyang magagawa pa. Lumapit sa lamesa si Victor at saka hinulog lahat ng papel na nasa harapan ni Rio. Sino mag-aakalang ang hardworking at inosenteng Sofia ang maglalagay ng ganitong kumpanya sa hirap? Sabi ni Victor. Dito, hindi na napigilan ni Sofia na sabihin ang totoo sa kanyang boss. Huwag mo kong ituro, Victor. Alam natin pareho kagabi na nakatambay ka sa files room. At may mga pinicturan kang papeles ron. Nang matapos mong kausapin ang kung sino man na nasa cellphone mo. Sigaw ni Sofia. Natigilan ang boss nila at saka nagsalita. Totoo ba yon, Victor? Sabi ni Rio. Sir, alam mo namang imposible yan. Gumagawa lang ng kwento yan. Wala ngang pruweba. Hindi katulad kung may mga picture pa na galing sa CCTV. Hindi ka naman magpapaniwala dyan, boss, di ba? Hindi nagtagal ang pagsasalita ni Victor, agad na sumabat si Sofia habang ang dalawang kamay ay nasa likod. May pruweba ako, sir. May mga pictures po ako sa folder ko. Hindi natapos ni Sofia ang sasabihin nang tabunan siya ni Victor. Napatunayan na, boss eh. Ano pa bang paniniwalaan natin dyan? Sabi ni Victor, ngunit natigil si Rio at tila may napansin sa mga papel na nasa sahig sa tabi ng lamesa niya. Dinampot niya yon at doon mismong nakita niya ang litrato ni Victor. Dali-dali niyang inisa-isang dampuntin ang mga litrato at nanlaki ang mga mata nito. Ilabas niyo na ho yan, officer. Nanggugulo pa nahuli na. Hindi na rin natapos ni Victor ang sasabihin nang umalingaw-ngaw sa buong opisina ang boses ng boss nila. Victor? Malakas na sabi ni Rio sa kanila. Napalingon si Victor at nagulantang nang makitang ang mga hawak nitong litrato. Boss, hindi ko alam yan. Baka iniisyuhan lang ako niyan para sa akin mapunta yung sisi. Pumupunta naman tayo sa files department para mag-imbestiga. Hindi big deal yan, boss. Tinuro pa ni Victor ito habang nagrarason. May oras at araw, Victor. At ni isang bes, hindi ko kayo iniiwanan ng susi sa file office. Sabi ni Rio sa kanya. Sir, malamang inedit niya yan. Litrato lang ho yan eh. Mas matibay pa rin naman yung akin, sir. Kita naman. Naputo lang sasabihin ni Victor. Sir, may video ho ako. Sa cellphone ko ho, pwede niyo kong tignan. Protesta ni Sofia. Nang oras na ito, kinutuba na agad si Rio at kinuha ang cellphone ni Sofia sa kanyang bag at tinapat ang mukha niya upang mabuksan ito. Nanahimik ang lahat, ngunit hindi mapakali si Victor habang tinitignan ang ginagawa ni Rio sa cellphone ni Sofia. Hindi nagtagal, nahanap na ni Rio ang sinasabing video ni Sofia at dito nila lahat sabay-sabay na tunghayan at nadinig nila ang mga sinaad ni Victor na ikinagulat ng lahat. Pinilit dumipensa ni Victor at sinabing gawa-gawa lang ni Sofia ito, ngunit agad siyang hinawakan. Nagpumiglas siya, ngunit malakas na iniyuko siya ng pulis upang pusasan habang si Sofia ay pinakakawalan. Pinanood ng lahat kung paano ilabas si Victor na pilit pa rin sumasagot.
Nakahinga ng maluwag si Sofia dahil muntika na siya ron. Agad naman siyang nilapitan ni Rio upang magsorry. Dahil sa nagawa niyang hindi pagkatiwalaan at sisihin si Sofia sa mga bagay na alam naman niyang hindi pa siya sigurado. Binigyan niya muna ng pahinga si Sofia at saka hindi pinagtrabaho matapos ang nangyari. Matapos ang ilang araw, papasok na ulit si Sofia. Ngunit ang natanaw niya lamang ay ang okupado at malinis na opisina. Walang bahid ng tao ron, walang guard at wala talaga siyang makita. Nang buksan ni Sofia ang ilaw, biglang may mga konfeti na pumutok pati naroon ang balon na nagsisilabasan. Nakita niya ang mukha ng mga kasamahan niya sa opisina sabay sigaw ng, "Welcome back our new pre-supervisor." Nabigla si Sofia sa sinabi ng mga ito. Napatakip siya ng bibig habang ang boss nilang si Rio ay papalapit sa kanya na may dalang cake. "Bagong journey, Sofia. Kung saan magbabago na ang lahat. Mag-wish ka na." Nakangiting banggit ni Rio. Naluluhang pumikit si Sofia. Ilang saglit, hinipang niya na ang cake at saka niyakap si Rio. Hindi niya lubos akalain na sa lahat ng yon, makakamit niya ang posisyong gusto niya. Naging mahirap man sa kanya na pagdaanan yon at traumatic, ngunit alam niya sa sarili niyang binibless siya araw-araw at umayos rin ang buhay niya matapos na nangyari. Habang yakap ni Sofia ang cake na inialay sa kanya ng mga kasamahan, muling sumilay sa kanyang muka ang ngiting matagal niya ng kinigimkim. Ngunit sa kabila ng mga palakpak at pagbate, alam niya sa kanyang puso, hindi lang posisyon ang napanalunan niya, kundi hustisya, dignidad at panibagong simula. Tinignan niya ang mga lumang mesa kung saan siya dating pinagtatawanan. Ngayon, ito na ang bagong lamesang uupo sa kanya bilang pre-supervisor Sofia de la Cruz. Sa katahimikan ng opisina, napangiti siya at napabulong sa sarili. Salamat, dahil kahit gaano kadilim ang gabi, hindi kailanman natatalo ang liwanag ng totoo. At dito na nga nagtatapos ang magandang istoryang ito. Maraming salamat mga kakwentuhan! Huwag niyong kalimutan mag-like at subscribe at pindutin na rin ang notification bell para lagi kayong updated sa ating kwentuhan. Hanggang sa muli, paalam!